I think it's a knee-jerk reaction and hindi siya natatama noong 2006 nung unang isinulong ito at hindi rin siya natatama ngayong 2026. Ito ay kumbaga walang scientific basis to say na lowering the age of criminal responsibility would result to the deterrence of children in conflict with the law. Again, wala pong basihan para sabihin ninyo. Kung sa tingin natin ay mahina ang current system ng juvenile justice system, edi ang paraan, ang tamang tugon dyan ay amyendahan yung batas para palakasin yung mga institusyon na nagmamanage ng mga children in conflict with the law o yung mga batang nakagawa ng krimen. Hindi para isama sila sa mga matatanda, kundi para palakasin yung mga institusyon para una panagutin yung mga may sala at siguraduhin na hindi ito mauulit. Pero it does not and should not mean that these children should be mixed with adults. So yun kasi yung gusto mangyari ng mga tao when they say na to lower the age of criminal responsibility. Kasi gumagawa lang din tayo ng problema dyan. Even if removing the aspect of human rights dito and just focus on the aspect of fiscal responsibility natin, usapang pera at ekonomiya. Imagine mo kung meron kang 15 years old doon, kung gaano katagal siya nang doon sa kulungan na kinakailangan mong pakainin at gastusan, di ba? When in fact, since these are children, you can exert lesser resources to rehabilitate them kasi nga ang 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 intention naman ng batas natin dito is restorative justice naman din talaga. Ibig sabihin, you have to look at these people as a group of people you can still change and put back into society for them to be contributing members of society. Hindi na para lang ikulong lang sila doon. Tapos gagastosan sila ng gobyerno hanggang sa mamatay na sila doon sa kulungan as a lot of other PDLs, di ba? So, hindi yung, again, hindi rin siya fiscally responsible. So, babalik tayo dun sa human rights aspect din naman. So, even inter-human rights aspect, hindi din tama kasi nga, iba ang psychology behind of these children and still, pwede pa silang mabago. And there are a lot of other studies that mixing children with adult criminals turn these children into hardened criminals as well. Kasi nga, tinatanggalin mo nga sila dapat sa environment nila that caused them to commit crimes. Kasi ilalagay mo sila doon sa isang lugar specifically to isolate them with hardened criminals. O di ginawa mo rin silang criminal, di ba? So, ang objective dapat natin dito whenever we are looking into punishing anyone is with a goal of restorative justice na ibalik ang mga quote unquote criminal na ito functioning members of society. Of course, kung adult yan, mas matagal yung proseso ng pagre-restore sa kanila. Kasi matanda na sila di ba? Pero kapag sa mga bata, iba yung proseso kasi mas madali silang maibalik sa tamang landas kumbaga.